sa ginawa niya. Kasi ano kasi yung mismong ginawa niya kasi parang naapektuhan yung sarili niya. Mas imbis niya na mas matutunan nga siya kasi nga may taga-support na nga sa kanya, mas lumala pa siya. Parang sabi ko parang nagkamali ako yatang minahal ko siya, ganyan. Kaya yun, dinicide ko talaga. Alam kong masakit, pero dinicide kong hiwalayan siya. Pero buti nga lang nung nagpita kami ng nanay niya, parang wala lang eh. Kasi sinasabihan pa ako nung nagalit pa yung nanay niya, ganyan, galit pa yung tatay niya. Parang andun yung kapatid niya, inaano kung bakit laging iyak. Iyak na iyak talaga siya. Tapos yung Valentine's Day na break na kami noon. Tapos Valentine's Day, nagbigay siya sa akin ng letter pero di ko tinanggap. Sabi ko, ni-reject ko. Sabi ko, kahit ano pang gusto, di ko sinabi, di ko lang talagang inaduda, pero sasabihin nila na, ipagsisihan mo talaga yung ginawa ko sa kanya. Pero nila alam na, yung ginawa ko pala, para sa kanya. Ganyan. Parang hindi nila na-realize yung halagay sa kanyang pagkatao. Na gusto ko pa siyang maging umangat pa. Hindi na siya sa laging walang wala na siyang wala siya ipapakita sa magulang niya, ganyan. Samantalang ako na kahit nakapasa lang ako, pinakita lang sa magulang ko para okay na sa kanila eh. Yun. Pero yun din yung naging kami, parang naging impact sa akin kasi mas lalo din ako, bumaba ako ng konti pero buti nga lang nag-adjust ako. Nakado pa rin, nakasabit. Kasi binawi ko lang support quarter, yun. Sakto, buti nga lang eh. Isang quarter lang na pagsasabit namin. Pero sabi ko pa nga, inisip-isip ko nga, bakit yung katabi ko na lagi kong kinakausap, lagi kong kasama sa lahat ng pagkakataon, siya pa yung umangat, or halos nga magkadikit na nga kami sa kanya, katabi ko lang siya, pero alam ko na pala kung katabi ko pala ang kahit wala kang isip, tapos katabi mo pa pala yung kaya kang pataasin sa estado mo. Parang naka-feel good, parang hindi niya pinapansin. Kahit hindi namin napapansin, parang ganyan na, tumataas na pala siya, sa ganyan ito, parang inano ko siya na ganyan, natulungan ko. All the way dahil yung third quarter, parang hindi ko man din naisip, nandiyan ang pala din siya, kung kailangan pala niyang tulong, nandiyan pala siya. All the way na mahina siya magbasa, hindi siya magsalita, pero kayang-kaya nga niya kayang-kaya niya. Kasi nandiyan ako, sa tabi niya ako eh. Pag tinuturuan ko siya, yun. Pero pag siya, yung ex ko, parang tinuturuan ko pang mas lalo pang lumala eh. Parang, nahinayang ako dun. Parang, bakit pa kita minahal kung ganyan ka din pala? Mas mabuti pa yung yung kaibigan ko na katropa ko, na kahit mahina yung kahit na halos magkatabi na kayo doon sa ranking, umangat siya kahit isang quarter lang. Naka 81, naka 82. Sabi ko, parang parang nadismaya ako. Kaya, hiniwalayin ko siya, sabi ko, parang sabi, on air, tapos di ko sinabi yung dahilan ko bakit ko siya break. Parang, nag-alibay ako sa kanya. Na hindi ko, ayoko sabihin na totohanan, ayoko sabihin. Kasi, kung mapapahiya lang siya kung sinabi ko yun. Buti nga lang, wala pa sa isipan ko yung tunay na dahilan. Kasi kung nasa isip-isipan ko yun, napahiya pa siya masyado. Buti nga lang napaano ko. Minsan immature ko sa utak ko. Di ako na pala yung, di ko naisip yung tabang dahilan, yung mismo paggawa-gawa pag dahilan na nilabas pa sa bibig ko. Ganyan.
Yun nga, nagpasalamat ako kasi, ayun nga, parang balita ko din sa kanya, parang umangat na din siya nagpasalamat ako. Sabi ko, ano na lang, salamat na lang na, yun nga, na judge, ano siya, umangat-angat siya kahit papaano sa buhay. Kahit yung, kahit simple lang simple lang na gawain, kasi naparinig ko di sa bagado dyan na parang siya tabal, parang ganyan na, pagkarating sa bahay, parang ako yung unang iniisip niya kung magchat ako, ganyan. Hindi katulad na, hindi masano na, ay, trabaho mo muna pala ako. Kasi wala pa pala di pa pala nakarating sa bayan, kaganitong oras. Sige, gawa ba na ako, linis ba na ako, ligpit ba na ako, tapos ba na ako. Pwede kaya, gawin ko muna yung assignment. Search ko na lang sa Google kung ano makatawag sagot, bahala na. Ganon. Tapos yun yung ginagawa niya kahit pang cheat lang sa internet, okay lang pero hindi napapansin ko pa sa baka doon siya ako pang sumusulat diba masakit kasi lahat ng paghihirapan dahil lang sa nagawa lang sa akin nag-perfect siya dahil sa akin kasi nga sinusulat ko yung niya. Pero i-compare ko sa kapatid ko, siya, malala siya kaysa sa kapatid ko. Totoo lang, yung middle child ko. Kasi yung middle, yung pangalawang yung kapatid kong lalaki, siya, marunong yan ng pero natamad lang talaga siyang gumawa nung hawak siya ng cellphone Pero kung hindi niya priority yung cellphone or after lang yan gumawa ng cellphone siya, nako mas proud ko pa yung kapatid ko pero yun nga kasi yun din yung dahilan na parang yun nga kahit baka buti nga tumaba pa rin ako nun kahit puyat ako at yung mata ko nga halos na nagkaroon ng parang gumawa lang ng niya nakatulog ako, alas 12 ako gawa, tapos matatapos alas 6 na mga ganyan. Tapos sa time na pagpasok ko parang okay lang to, sige pasok ko na lang ganyan. Buti nga lang buti nga nakapasa pa rin ako kahit sa pinagagawa ko kasi pang nung pansin ko din yung sa kanya parang mas lala siya kasi yung kapatid ko na lang pangalan na lang niya, susulat na lang niya pangalan niya, number na lang niya, ganyan. Or pag pinapagalitan siya di baba, may nulsak nilagay, gagawin niya, ganyan. Tapos or galit pa rin siya kasi sabi niya bakit pag binagawa sa akin to ganyan bakit kasi di pa sinulat kasi di kuya, ganyan. Parang siya nag-inarte. Pero yun nga, thank God nung dumating ng 2022 na may pasukan siya, ayun nagkamalay siya, pinagpagalitan ng magulang ko, lagi siya target. Kaya minsan talaga yung mga times na hindi ako papaalam kay mama, wala siya alam na na sa malayo na pala ako, ganyan. Or magugulat na lang sila yung may parang may papaluto ako, ganyan. Or dadala-dala ako ng ganyan, magugulat na lang sila pero yun nga tas kaya ngayon ginawa nila yung parang priorities na talaga nila ako ngayon. Pero yun din, same kami ng kapatid ko, pinaprioritize kasi hindi na nila ko ubuhin ng bagay na kasi yung may klase walang si mami, wala siyang alam, wala siyang pakialam kung may kung gabihin ako umuwi kasi alam niya sa school ako, ganyan. Parang pinapalusot ko sa school lang ako, may ganyan may ginagawa, yun okay lang sa kanya kasi alam niya sa school ako. Pero at the way na pala ako sa balayo, ganyan, yung mga wala akong ginagawa, ganyan. Pero yun pero nagkaroon ako ng hidayag, nasaktan talaga ako sa pinagagawa ko. Sabi ko yun nga kinonfess ko din yung sins ko dun kay kay Lord kaya yun sinabi ko sa kanya na
sorry sa pinaggagawa ko sa magulang ko, ganyan. Parang inaaraw-arawan ko yun, parang sorry sa mga ginagawa ko, ganyan. At sorry pati yung fasting prayer, yun, ito pa. Sorry pa rin ako. Araw-araw ko talaga sorry ka Lord. Kaya ayun. Medyo nagbago ako ng konti. Pero patuloy pa to. So, kasi yun talaga nakaraan, parang wala lang eh. Parang wala lang talaga ako, parang okay lang sa akin na uwi lang ako na hindi man sila nag-alala sa akin ng konti eh. Ganyan. Kung mag-alala naman sila, isipin lang nila nasa school ako, ganyan. Ayun. Nung simulan lang kasi walang klase, doon sila nagtaka na bakit ako gabi umuwi. Yun. Yan lang yung pinakabasa ko. Buti nga lang nag-change. Kasi yun, pag hindi naniwala si mama na hindi ako sa church. Para naman ni mama na nasa sa church na ako. Pero sabi nga ni mama na itatapon, pero di ako nakinig eh. Sabi, tapon ko lahat ng gamit mo. Sabi, hindi ako nakinig. Tapos yun, yung nalaman niya lang yan, nagkaroon ng EGR. Sabi niya lang, alam ni mama yung ibig sabihin ng EGR eh. Na parang, lilipat ka na pala ng ganyan. Lilipat ka na pala ng ibang reliyon, ganyan. So sabi ko, di ba wala na akong magawa eh. Ganun talaga. Kasi buti nga, tinanggap na din nila sa thank kay God. So, tanggap nila kahit papaano. Pero nakalala pa rin sila gagayon kasi alam nila na may sakit ako eh. Ayun, nilabangan nila ako. Hala. Hello po. Dito na pa si JP. Bye-bye, Kuya Remark. Bye. Take,